Sa tahimik na baryo ng Paranas ay may isang malawak na kagubatan na iniiwasan ng mga tao kapag sumasapit ang dapit hapon. Hindi dahil sa mababangis na hayop, kundi dahil sa isang napakalaking punong balete na matagal nang pinaniniwala ang tahanan ng mga mahiwagang nilalang. Ang punong iyon ay napakatanda na. Ang makakapal nitong ugat ay nakayakap sa lupa na tila mga higanteng ahas, habang ang malalawak nitong sanga ay halos matakpan ang buong kalangitan. Maraming kwento ang umiikot tungkol sa mahiwagang balete. May mga magsasakang nagsasabing nakarinig sila ng mga tinig na umaawit kapag kabilugan ng buwan. May mga mangangahoy namang nagsumpang nakakita sila ng malalaking anino na nakaupo sa mga sanga ng puno. Dahil dito, wala nang nangangahas na pumasok sa kagubatan pagsapit ng gabi. Ngunit ang hindi alam ng mga tao sa Paranas ay hindi masasamang nilalang ang nagbabantay sa punong balete. Sa pinakataas na sanga ng puno, ay naninirahan ang isang kapreng nagngangalang Cardo. Malaki ang kanyang pangangatawan, makapal ang balbas, at tila yari sa matibay na kahoy ang kanyang balat. Bagamat nakatatakot ang kanyang anyo, mabait ang kanyang puso. Siya ang tagapagbantay ng mahiwagang balete sa loob ng napakahabang panahon. Sa ilalim naman ng puno ay madalas magpahinga ang isang tikbalang na nagngangalang Taryo. Matangkad siya, malakas, at mabilis tumakbo sa buong kagubatan. Hindi siya nananakit ng mga taong may mabuting puso. Ang kanyang tungkulin ay bantayan ang lahat ng hayop at halaman sa kagubatan upang walang sinumang sumira sa kalikasan. Magkaibigan sina Taryo at Cardo sa loob ng maraming siglo. Tuwing sasapit ang gabi ng kabilugan ng buwan, mayroon silang isang banal na gawain. Sabay silang umaawit. Hindi karaniwang awit ang kanilang kinakanta. Isa itong sinaunang himig na ipinagkatiwala ng mga diwata upang mapanatiling buhay ang kapangyarihan ng mahiwagang balete. Kapag umaalingaw-ngaw ang kanilang awit, nagliliwanag ang buong kagubatan. Lumalabas ang mga alitap-tap na tila mga bituin sa lupa. Namumulaklak ang mga halamang matagal nang natutuyo. Ang malamig na hangin ay nagiging banayad at mabango. Sa gabing iyon ay muling sumikat ang bilog na buwan, tahimik ang buong kagubatan. Umupo si Cardo sa makapal na sanga ng balete habang si Taryo ay tumayo sa ilalim nito. Unti-unti nilang sinimulang awitin ang mahiwagang himig. Lumakas ang ihip ng hangin. Kumikinang ang mga dahon ng balete na tila nababalutan ng ginto. Ang mga ibon ay tumigil sa paglipad. Ang mga usa ay lumapit at tahimik na nakinig. Maging ang mga kuwago ay nanatiling walang imik. Kasabay ng pag-awit ng dalawa ay tila sumasabay ang buong kagubatan sa himig ng kalikasan. Samantala, sa gilid ng baryo ng Paranas ay pauwi na ang isang mahirap ngunit masipag na binatang magsasaka na nagngangalang Mateo. Buong araw siyang nagtrabaho sa bukid upang may maipambili ng pagkain para sa kanyang inang may sakit. Habang naglalakad siya sa makitid na daan, may narinig siyang isang napakagandang awit na hindi pa niya kailanman narinig sa buong buhay niya. Napahinto siya. Hindi niya malaman kung saan ito nanggagaling.
Habang lumalakas ang awit, ay tila may mahiwagang puwersang humihila sa kanya papunta sa kagubatan. Nag-alinlangan siya. Naalala niya ang mga babala ng matatanda na huwag lalapit sa punong balete kapag gabi. Ngunit nanaig ang kanyang pag-uusisa. Dahan-dahan siyang pumasok sa kagubatan. Habang papalapit siya sa punong balete, ay lalo niyang nararamdaman ang kakaibang init sa kanyang dibdib. Mula sa likod ng isang malaking bato ay sumilip siya. Labis siya namangha. Nakita niya ang isang napakalaking tikbalang at isang dambuhalang kapre na magkatabing umaawit sa ilalim ng mahiwagang balete. Hindi siya makapaniwala sa kanyang nasasaksihan. Sa halip na matakot, tila napuno ng kapayapaan ang kanyang puso habang pinakikinggan ang kanilang awit. Ngunit biglang tumigil ang dalawa. Sabay silang lumingon kay Mateo. Nagtagpo ang kanilang mga mata. Tahimik ang buong kagubatan. Makalipas ang ilang sandali ay nagsalita si Cardo. "Huwag kang matakot, anak ng tao. Matagal ka na naming hinihintay." Napaatras si Mateo. "Ako po ba?" Ngumiti si Tario. "Ikaw lamang ang taong nakarinig ng tunay na awit ng mahiwagang balete." Bago pa makapagsalita si Mateo ay biglang nagliwanag ang buong puno. Mula sa pinakagitna ng balete ay lumabas ang isang sinag ng liwanag. Unti-unting nabuo ang anyo ng isang mahiwagang diwata. Malumanay itong nagsalita. "Ang panahon ng katahimikan ay matatapos na. Ang kagubatan ng Paranas ay nasa malaking panganib. Tanging ang pagkakaisa ng tao, tikbalang at kapre ang makapagliligtas dito." Natigilan sina Mateo, Tario at Cardo. Alam nilang nagsisimula pa lamang ang isang pambihirang paglalakbay na susubok sa kanilang katapangan, katapatan at pagkakaibigan. Hindi agad nakapagsalita si Mateo matapos marinig ang sinabi ng diwata. Nanatili siyang nakatitig sa liwanag na bumabalot sa mahiwagang balete habang ang kanyang dibdib ay mabilis na tumitibok. Hindi niya kailanman inakalang darating ang gabing makakaharap niya ang isang tikbalang, isang kapre at isang tunay na diwata. Unti-unting bumaba ang diwata mula sa sinag ng liwanag. Nakasuot siya ng kasuotang tila hinabi mula sa mga talulot ng bulaklak at dahon. Ang kanyang mahabang buhok ay kumikislap na parang sinag ng buwan at ang bawat hakbang niya ay nagpapasibol ng maliliit na bulaklak sa lupa. "Ako si Amihan," malumanay niyang wika. "Ako ang tagapag-ingat ng mahiwagang balete sa baryo ng Paranas." Magalang na yumuko sina Tario at Cardo. "Matagal na naming hinihintay ang iyong pagdating," sabi ni Cardo kay Mateo. "Lahat po ba ito ay totoo?" Nanginginig na tanong ni Mateo. Tumango ang diwata. Maraming siglo nang pinoprotektahan ni Tario at Cardo ang punong ito. Ang kanilang awit ang nagpapanatiling buhay sa kapangyarihan ng kagubatan. Kapag tumigil ang awit, unti-unting mamamatay ang mga puno, matutuyo ang mga ilog at mawawala ang mga nilalang na nagbabantay sa kalikasan. Napatingin si Mateo sa napakalaking balete. Ngayon niya lamang napansin na ang katawan ng puno ay may mga sinaunang ukit na kumikislap sa bawat salitang binibigkas ng diwata. Biglang umihip ang malamig na hangin. Kasabay nito ay nagdilim ang kalangitan. Nawala ang liwanag ng buwan sa likod ng makakapal na ulap.
Napakunot ang noo ni Tario. Hindi ito pangkaraniwan. Tumayo si Cardo at tumingin sa malayong bahagi ng kagubatan. Nararamdaman ko ang masamang presensya. Maya-maya ay narinig nila ang malalakas na lagaslas ng mga puno na tila may napakalaking nilalang na papalapit. Nagliparan ang mga ibon. Nagtakbuhan ang mga usa at iba pang hayop. Lumapit ang diwata kay Mateo. May isang nilalang na matagal nang naghahangad na maagaw ang kapangyarihan ng mahiwagang balete. Sino po siya? Tanong ni Mateo. Isang maitim na espiritong nagngangalang Ulgar. Noon ay isa rin siyang tagapagbantay ng kagubatan, ngunit nanaig ang kanyang kasakiman. Hinahangad niyang angkinin ang lahat ng kapangyarihan ng balete upang mapasunod ang buong kagubatan. Lalong humigpit ang pagkakahawak ni Mateo sa kanyang itak. Hindi man siya mandirigma, handa siyang ipagtanggol ang kagubatan. Ngunit umiling si Amihan. Hindi sapat ang lakas lamang. Kakailanganin mo ang katapatan, kabutihan at tapang. Biglang lumitaw ang maitim na usok sa pagitan ng mga puno. Unti-unti itong umikot hanggang sa mabuo ang anyo ng isang dambuhalang nilalang na may mapupulang mata. Napaurong si Mateo. Hindi pa siya nakakakita ng ganoong nakakatakot na nilalang. Umalingaw-ngaw ang malalim nitong tawa sa buong kagubatan. Sa wakas, sabi nito, natagpuan ko na ang baleting matagal kong hinahanap. Humakbang si Tario sa harapan ni Mateo. Hindi ka namin hahayaang makalapit. Ngumiti ng mapanukso si Ulgar. Kayo lamang dalawa ang natitira sa mga tagapagbantay. Hindi ninyo ako mapipigilan. Nagliyab ang mapupula nitong mga mata. Kasabay nito ay nagsimulang matuyo ang damo sa paligid. Unti-unting nangitim ang mga dahon ng maliliit na halaman. Nangamba si Mateo sa kanyang nasaksihan. Hindi pa man nagsisimula ang labanan ay nararamdaman na niya ang lakas ng maitim na espiritu. Lumapit si Amihan at iniabot kay Mateo ang isang maliit na palawit na yari sa kahoy ng mahiwagang balete. Ingatan mo ito, hanggat nasa iyo ang palawit na ito, hindi madaling madaig ng kadiliman ng iyong puso. Tinanggap iyon ni Mateo ng may paggalang. Pagkahawak niya rito ay nakaramdam siya ng kakaibang init at lakas. Tumingin sa kanya sina Tario at Cardo. Simula ngayong gabi, sabi ni Cardo, isa ka na sa aming mga kakampi. Tahimik na tumango si Mateo. Alam niyang hindi na magiging ordinaryo ang kanyang buhay. Ang simpleng magsasaka ng baryo ng Paranas ay naging bahagi na ng isang sinaunang tungkulin. Ang ipagtanggol ang mahiwagang balete laban sa lumalakas na kadiliman. At sa kalayuan, muling umalingaw-ngaw ang nakakakilabot na tawa ni Ulgar, hudyat na nagsisimula pa lamang ang mas mabigat na pagsubok na haharapin nila. Madilim pa rin ang kalangitan nang maglaho ang maitim na espiritong si Ulgar. Naiwan sa paligid ng mahiwagang balete ang malamig na hangin at mabigat na katahimikan. Ang mga hayop na kanina'y nagtakbuhan ay hindi pa rin naglalakas loob na bumalik. Huminga ng malalim si Mateo habang mahigpit na hawak ang palawit na ibinigay ng diwata. Ramdam niya ang init nito na tila nagbibigay sa kanya ng lakas ng loob. Lumapit si Tario. Ulgar ay hindi basta nananakot. Kapag nagbabala siya, tiyak na may binabalak siyang masama. Tumango si Cardo. Maraming taon na naming binabantayan ang mahiwagang balete.
Ngunit ngayon lamang muling lumitaw ang kanyang kadiliman. Naglakad ang diwata na si Amihan patungo sa puno. Ipinatong niya ang kanyang palad sa katawan ng balete. Unti-unting nagliwanag ang mga sinaunang ukit sa balat nito. Napabuntong hininga siya. Humihina na ang kapangyarihan ng puno. Nagulat si Mateo. Paano po natin ito maililigtas? May ilang sandaling katahimikan bago muling nagsalita ang diwata. May 3 banal na kristal na nakatago sa iba't ibang bahagi ng kagubatan ng Paranas. Ang mga ito ang pinagmumula ng lakas ng mahiwagang balete. Kapag nakuha ni Ulgar ang kahit isa lamang sa mga iyon, tuluyan ng manghihina ang kagubatan. Nagkatinginan sina Tario at Cardo. Panahon na, sabi ni Cardo. Bakit ngayon lamang ninyo sinabi? Tanong ni Mateo. Dahil noon ay hindi pa dumarating ang taong nakatakdang tumulong sa amin, sagot ni Amihan. Pagsikat ng araw ay nagsimula ang kanilang paglalakbay. Tinahak nila ang masukal na bahagi ng kagubatan. Habang naglalakad, napansin ni Mateo na maraming punong dati luntian ang unti-unti nang nalalanta. Ang malinis na batis ay tila nababalutan ng maitim na putik. Unti-unti nang naaabot ni Ulgar ang kagubatan, bulong ni Tario. Makalipas ang ilang oras ay narating nila ang isang malawak na parang. Sa gitna nito ay may napakalaking batong na babalutan ng makapal na baging. Huminto si Cardo. Nakatago rito ang unang banal na kristal. Biglang umihip ang malakas na hangin. Kasabay nito ay gumalaw ang mga baging. Unti-unti silang nagmistulang mahahabang ahas na humarang sa kanilang daraanan. Napaatras si Mateo. Hindi pa man siya nakakakilos ay mabilis nang tumalon si Tario. Sa isang malakas na sipa ay naputol ang ilan sa mga baging. Ngunit mas marami pa ang sumulpot. Palibhas ay pinakikilos ng maitim na mahika ni Ulgar. Tila walang katapusan ang kanilang pag-atake. Huwag kayong umatras, sigaw ni Cardo. Hinawi niya ang mga baging gamit ang kanyang malalaking bisig. Lumapit si Mateo upang tulungan sila. Naalala niya ang palawit na nasa kanyang leeg. Hinawakan niya ito. Biglang nagliwanag ang palawit. Tumama ang liwanag sa mga baging. Isa-isang natuyo ang mga ito hanggang sa tuluyang maging abo. Nabuksan ang daan patungo sa malaking bato. Unti-unting nahati ang bato sa gitna. Mula rito ay lumabas ang isang kumikinang na berdeng kristal. Ngunit bago pa man ito makuha ni Mateo, biglang umugong ang buong paligid. Lumitaw muli ang maitim na usok. Mula rito ay lumabas si Ulgar. Ngumisi siya habang nakatingin sa banal na kristal. Salamat tao mapanuyang, sabi niya. Pinadali mo ang paghahanap ko. Iwinasiwas niya ang kanyang kamay. Lumipad ang napakalaking maitim na bola ng enerhiya patungo kina Mateo. Agad na tumalon si Tario upang harangin ito. Tinamaan siya ng malakas at bumagsak sa lupa. Kapatid, sigaw ni Cardo. Mabilis niyang sinalubong si Ulgar. Nagbanggaan ang kanilang mga lakas. Umalingaw-ngaw ang malalakas na dagundong sa buong kagubatan. Habang abala ang dalawa sa labanan, mabilis na kinuha ni Mateo ang berdeng kristal. Pagkahawak niya rito ay sumiklab ang matinding liwanag. Nasilaw si Ulgar. Napaurong siya habang tinatakpan ng kanyang mga mata. Hindi pa ito ang katapusan. Sigaw niya bago siya tuluyang naglaho kasama ang maitim na usok.
Unti-unting bumalik ang katahimikan. Lumapit si Mateo kay Tario, sugatan ng tikbalang, ngunit nakangiti pa rin. Nagawa natin, tumango si Amihan. Isa na ang banal na kristal na ligtas. Ngunit dalawa pa ang kailangan nating hanapin. Habang pabalik sila sa mahiwagang balete, walang nakapansin na sa pinakaitaas ng isang tuyong puno ay may dalawang mapupulang matang tahimik na nagmamasid sa kanilang bawat kilos. Alam nilang hindi titigil si Ulgar hanggat hindi niya nakakamit ang kapangyarihan ng mahiwagang balete. Lumipas ang ilang araw matapos nilang mailigtas ang unang banal na kristal. Bahagyang bumalik ang sigla ng ilang puno sa kagubatan ng Paranas, ngunit hindi pa rin nawawala ang bakas ng kadiliman. Marami pa ring tuyong halaman at mga hayop na hindi makalabas sa kanilang mga lungga. Sa ilalim ng mahiwagang balete ay muling nagtipon sina Mateo, Tario, Cardo at ang diwata na si Amihan. Sa kanyang kamay ay lumitaw ang isang maliit na liwanag na unti-unting naging isang mapa. Ito ang sinaunang mapa ng kagubatan, paliwanag ni Amihan. Narito ang kinalalagyan ng ikalawang banal na kristal. Lumapit si Mateo at pinagmasdan ang mapa. Nasa loob ito ng yunggib ng 7 bukal, sabi niya. Tumango ang diwata. Ngunit walang sino mang madaling makakapasok doon. Ang yunggib ay binabantayan ng mga sinaunang tagapag-ingat. Hindi na nag-aksaya ng oras ang 4, kaagad silang naglakbay habang mataas pa ang araw. Tinahak nila ang makapal na kagubatan, tumawid sa mabatong ilog, at umakyat sa matatarik na burol. Habang papalalim sila sa gubat, lalong nagiging malamig ang hangin. Maya-maya ay narating nila ang isang napakalaking bundok. Sa paanan nito ay may isang madilim na yungib na napapalibutan ng 7 malinaw na bukal. Ang tubig ng bawat bukal ay kumikislap na tila may mga bituing nakalubog sa ilalim. Ito na ang yunggib ng 7 bukal, bulong ni Cardo. Pagpasok nila sa loob, ay napansin nilang kumikislap ang mga pader na tila gawa sa kristal. Ngunit kasabay nito ay narinig nila ang mabibigat na yabag. Mula sa kadiliman ay lumabas ang 3 dambuhalang bantay na yari sa bato. Namumula ang kanilang mga mata at bawat hakbang nila ay nagpapayanig sa buong yungib. Hindi sila ordinaryong nilalang, sabi ni Tayo. Sila ang mga sinaunang tagapagbantay. Biglang sumugod ang isa sa mga bantay. Mabilis na itinulak ni Tayo si Mateo upang makaiwas. Malakas na bumagsak ang kamao ng nilalang sa lupa at nagbitak ang matigas na bato. Sumugod naman si Cardo at buong lakas na sinalag ang isa pang bantay. Umalingaw-ngaw ang buong yungib sa lakas ng kanilang banggaan. Samantala, napansin ni Mateo ang isang makitid na daan sa likuran ng mga bantay. Naroon ang kristal, sigaw niya. Magpatuloy ka, sigaw ni Amihan. Kami ang bahala rito. Tumakbo si Mateo habang abala sina Tario at Cardo sa pakikipaglaban. Pagdating niya sa pinakaloob ng yungib ay nakita niya ang isang maliit na lawa. Sa gitna nito ay nakapatong sa isang batong puti ang ikalawang banal na kristal. Kulay bughaw ito at kumikislap na parang malinaw na langit. Ngunit bago niya ito maabot, ay biglang umikot ang tubig sa lawa. Unti-unting umangat mula rito ang isang napakalaking ahas na may makinang nakaliskis. Tumingin ito kay Mateo. Hindi maaaring kunin ang banal na kristal ng sino mang may takot sa puso.
Huminga ng malalim si Mateo. Hindi siya umatras. Hindi ko ito kinukuha para sa aking sarili, matatag niyang sabi. Ginagawa ko ito upang mailigtas ang kagubatan at ang mga tao ng Paranas. Tahimik siyang pinagmasdan ng dambuhalang ahas. Makalipas ang ilang sandali, ay dahan-dahan itong yumuko. Nakikita ko ang katapatan sa iyong puso. Unti-unti itong lumubog muli sa tubig. Nabuksan ang daan patungo sa kristal. Maingat na kinuha ni Mateo ang bughaw na kristal. Sa sandaling mahawakan niya ito ay biglang nagliwanag ang buong yungib. Kasabay nito ay huminto ang 3 bantay na bato sa pakikipaglaban. Unti-unti silang naging mga estatwa at tuluyang hindi na gumalaw. Nagtagumpay silang makuha ang 2 banal na kristal. Ngunit habang palabas sila ng yungib ay biglang nagdilim ang kalangitan. Mula sa malayo ay narinig nila ang malakas na halakhak ni Ulgar. Sa tuktok ng bundok ay nakita nila ang kanyang maitim na anyo. Sa kanyang kamay ay umiikot ang isang malaking bola ng kadiliman. 2 kristal na lamang ang hawak ninyo, sigaw niya. Ngunit ang huli ay magiging akin. Iwinasiwas niya ang kanyang kamay. Biglang kumulog at kumidlat. Nagsimulang gumuho ang bunganga ng yungib. Mabilis! Sigaw ni Cardo. Sabay-sabay silang tumakbo habang sunod-sunod na bumabagsak ang malalaking bato. Sa huling sandali ay nakalabas silang 4 bago tuluyang gumuho ang pasukan ng yungib ng 7 bukal. Hingal na hingal silang napaupo sa damuhan. Tumingin si Amihan sa 2 banal na kristal na nasa kamay ni Mateo. 2 na ang ligtas, ngunit napatingin siya sa pinakamalayong bahagi ng kagubatan. Nananatili pa rin ang pinakamahalagang pagsubok. Alam nilang ang 3 banal na kristal ang pinakamakapangyarihan sa lahat at tiyak na gagawin ni Ulgar ang lahat upang mauna siyang makakuha nito. Muling bumalik sina Mateo, Tario, Cardo at Amihan sa ilalim ng mahiwagang punong balete sa baryo ng Paranas. Maingat na inilagay ni Mateo ang 1 at 2 banal na kristal sa isang sinaunang altar na yari sa bato. Sa sandaling magkadikit ang 2 kristal, isang sinag ng liwanag ang umakyat sa pinakatuktok ng balete. Unti-unting naging luntian ng ilang tuyong sanga at nagsimulang mamukadkad ang mga ligaw na bulaklak sa paligid. Ngunit hindi nagtagal ang kanilang tuwa. Unti-unting nagdilim ang kalangitan. Ang malamig na hangin ay napalitan ng mabigat na katahimikan. Napansin ni Amihan ang isang maitim na ulap na umiikot sa pinakadulong bahagi ng kagubatan. Naroon ang 3 banal na kristal. Mahina niyang sabi. Lumapit si Mateo. Bakit tila mas malakas ang kadilimang nararamdaman ko roon? Sumagot si Cardo. Dahil ang 3 kristal ang puso ng mahiwagang balete, kapag iyon ang nakuha ni Ulgar, mawawala ang kapangyarihan ng kagubatan. Hindi na sila nag-aksaya ng oras. Agad silang naglakbay patungo sa pinakamataas na bahagi ng kabundukan ng Paranas. Habang papalapit sila, lalong nagiging kakaiba ang paligid. Walang ibong umaawit, walang kuliglig na maririnig. Maging ang hangin ay tila natatakot na dumaan. Makalipas ang mahabang paglalakad, ay narating nila ang isang sinaunang templo na natatakpan ng makakapal na baging at lumot. Sa gitna nito
ay may isang mataas na haliging bato. Sa ibabaw ng haligi ay kumikislap ang ikatlong banal na kristal. Kulay ginto ito at naglalabas ng napakaliwanag na sinag. Ngunit bago pa man sila makalapit, biglang umugong ang buong templo. Mula sa apat na sulok nito ay lumitaw ang malalaking nilalang na yari sa itim na bato. Mas malalaki ang mga ito kaysa sa mga bantay na kanilang hinarap sa yungib. Humakbang si Tario. Kayo ang bahala kay Mateo. Tumango si Cardo. Sabay silang sumugod sa mga halimaw. Umalingaw-ngaw ang malalakas na dagundong sa buong templo habang naglalaban ang tikbalang, kapre at mga bantay. Samantala, mabilis na tumakbo si Mateo patungo sa haligi. Ngunit biglang humarang sa kanyang daraanan ang isang makapal na usok. Unti-unti itong naging anyo ni Ulgar. Ngumiti ito habang nakatingin sa kanya. Hanggang dito na lamang ang iyong paglalakbay. Iwinasiwas ni Ulgar ang kanyang kamay. Isang napakalakas na alon ng maitim na kapangyarihan ang tumama kay Mateo. Napahagis siya sa sahig ng templo. Nalaglag ang palawit na ibinigay ni Amihan. Dahan-dahang lumapit si Ulgar. Kahit makuha mo ang kristal, hindi mo kayang gamitin ang kapangyarihan nito. Pinilit tumayo ni Mateo. Naalala niya ang kanyang ina. Naalala niya ang mga tao sa Paranas. Naalala rin niya ang tiwalang ibinigay sa kanya ni Tario, Cardo at Amihan. Muli niyang pinulot ang palawit. Sa sandaling mahawakan niya ito, biglang sumiklab ang matinding liwanag. Nasilaw si Ulgar at napaatras. Mabilis na umakyat si Mateo sa haligi. Mahigpit niyang hinawakan ang ikatlong banal na kristal. Sa sandaling makuha niya ito ay sabay-sabay na nagliwanag ang tatlong kristal. Isang napakalakas na sinag ang umabot hanggang sa mahiwagang punong balete. Sa buong kagubatan ng Paranas, muling naging luntian ang mga puno. Ang mga ilog ay luminaw. Nagsibalikan ang mga ibon at mga hayop. Ngunit hindi pa rin sumusuko si Ulgar. Galit na galit siyang sumigaw. Hindi pa ako talo. Biglang nagtipon ang maitim na ulap sa kanyang paligid. Lumaki ng lumaki ang kanyang anyo hanggang halos maabot nito ang tuktok ng templo. Nyanig ng kanyang malakas na sigaw ang buong kabundukan. Lumapit si Tario at Cardo kay Mateo. Hawak mo na ang tatlong banal na kristal, sabi ni Amihan. Ngunit ang pinakamahirap na laban ay magsisimula pa lamang. Mahigpit na niyakap ni Mateo ang mga kristal. Habang nakatingin siya kay Ulgar, alam niyang ang susunod na laban ang magpapasya sa kapalaran ng mahiwagang balete at ng buong baryo ng Paranas. Umuugong ang buong kabundukan ng Paranas habang nakatayo si Ulgar sa gitna ng sinaunang templo. Ang kanyang dambuhalang anyo ay nababalot ng makapal na usok at ang kanyang mapupulang mga mata ay nagliliyab sa matinding galit. Mahigpit na hawak ni Mateo ang tatlong banal na kristal. Nararamdaman niya ang kakaibang init na nagmumula sa mga ito. Ngunit batid niyang hindi sapat ang kanilang kapangyarihan kung hindi sila magkakaisa. Lumapit si Amihan at nagsalita. Mateo, tandaan mo ang sinabi ko noon. Ang tunay na lakas ng mahiwagang balete ay hindi lamang nagmumula sa mga kristal. Nasa pagkakaisa ito ng mga pusong handang magsakripisyo. Tumango si Mateo.
Kasabay nito ay tumayo si Tario at Cardo sa kanyang magkabilang panig. Hindi ka namin iiwan, matatag na sabi ni Tario. Magkakasama nating ipagtatanggol ang kagubatan, dagdag ni Cardo. Galit na umatungal si Ulgar. Mga hangal, walang makapipigil sa aking kapangyarihan. Iwinasiwas niya ang kanyang dalawang kamay. Mula sa lupa ay sumulpot ang napakaraming nilalang na yari sa maitim na usok. Ang kanilang mga mata ay kulay pula at mabilis silang sumugod kina Mateo. Agad na humarang si Tario. Sa bawat malakas niyang sipa ay may tumatalsik na mga nilalang ng kadiliman. Samantala, buong lakas ipinagtanggol ni Cardo ang kanyang mga kasama. Sa bawat hampas ng kanyang dambuhalang kamao ay naglalaho ang mga anino. Ngunit hindi na uubos ang mga ito. Habang tumatagal ang labanan, ay lalo pang dumarami ang mga nilalang. Napansin ni Mateo na unti-unting napapagod si Tario at Cardo. Biglang nagsalita si Amihan. Panahon na! Itinaas niya ang kanyang dalawang kamay. Kasabay nito ay nagsimulang umawit si Cardo. Malalim at makapangyarihan ang kanyang tinig. Makalipas ang ilang sandali ay sumabay si Tario. Ang kanilang mahiwagang awit ay muling umalingaw-ngaw sa buong kagubatan ng Paranas. Huminto sa pag-atake ang mga nilalang ng kadiliman. Unti-unting nagliwanag ang paligid. Mula sa mga puno ay nagsiliparan ang libu-libong alitaptap. Nagsimulang mamukadkad ang mga bulaklak. Ang mga ibon ay muling umawit. Ang hangin ay naging malamig at payapa. Narinig ni Mateo ang himig. Hindi niya alam kung bakit, ngunit tila kabisado na niya ang awit. Unti-unti siyang sumabay sa pag-awit ni Tario at Cardo. Sa sandaling nagsama ang tinig ng tao, tikbalang at kapre, isang napakalakas na liwanag ang sumabog mula sa tatlong banal na kristal. Tinamaan nito ang lahat ng nilalang nagawa sa kadiliman. Isa-isa silang naglaho na parang usok na tinangay ng hangin. Napaurong si Ulgar. Hindi siya makapaniwala. Hindi maaari, ngunit hindi pa rin siya sumuko. Pinagsama niya ang lahat ng natitirang kadiliman sa kanyang katawan. Lalo siyang lumaki, lalong lumakas ang kanyang kapangyarihan. Niyanig ng kanyang sigaw ang buong kabundukan. Napayuko si Mateo dahil sa lakas ng hangin. Ngunit hindi tumigil si Tario at Cardo sa pag-awit. Mas lumakas pa ang kanilang tinig. Mas kumislap ang mahiwagang balete sa malayo. Mula sa mga sanga nito ay may tatlong sinag ng liwanag na tumungo sa templo. Pumasok ang mga ito sa tatlong banal na kristal. Nagningning ang mga kristal na parang maliliit na araw. Lumapit si Amihan kay Mateo. Ang huling sandali ay nalalapit na. Sa susunod na paghaharap, malalaman kung sino ang tunay na maghahari sa kagubatan ng Paranas. Mahigpit na hinawakan ni Mateo ang mga kristal habang nakatingin kay Ulgar. Sa kanyang puso ay wala ng takot. Ang tanging nasa isip niya ay ang iligtas ang mahiwagang balete, ang kanyang mga kaibigan, at ang buong baryo ng Paranas mula sa walang hanggang kadiliman. Pagsikat ng unang liwanag ng umaga ay nanatiling nababalot ng kadiliman ang sinaunang templo sa kabundukan ng Paranas. Sa gitna nito ay nakatayo si Ulgar, habang umiikot sa kanyang katawan ang makapal na usok na tila buhay.
Sa kabilang panig ay magkakatabing nakatayo sina Mateo, Tario, Cardo at Amihan. Hawak ni Mateo ang 3 banal na kristal na patuloy na naglalabas ng maningning na liwanag. Tahimik ang buong paligid, maging ang hangin ay tila naghihintay sa magaganap. Biglang umatungal si Ulgar. Hindi ko hahayaang mawala ang kapangyarihang matagal kong hinangad. Sa isang kisap mata ay sumugod siya. Umalingaw-ngaw ang malakas na dagundong nang salubungin siya ni Cardo. Nagbangga ng kanilang lakas na naging dahilan upang magbitak ang matigas na sahig ng templo. Kasabay nito ay mabilis na umikot si Tario at sinipa ang tagiliran ni Ulgar. Napaatras ang maitim na nilalang, ngunit agad din itong nakabawi. Naglabas si Ulgar ng napakalaking alon ng kadiliman. Tumama ito kina Tario at Cardo. Pareho silang napahandusay sa lupa. "Tario! Cardo!" sigaw ni Mateo. Piliting tumayo ang dalawa kahit sugatan. Hindi sila maaaring sumuko. Lumapit si Amihan kay Mateo. Panahon na upang gamitin ang tunay na kapangyarihan ng mga kristal. Ipinikit ni Mateo ang kanyang mga mata. Naalala niya ang kanyang ina, ang mga tao sa baryo ng Paranas, ang kagubatang kanyang minahal, at ang pagkakaibigang nabuo nila ng tikbalang at kapre. Unti-unti niyang itinaas ang 3 banal na kristal. Biglang sumiklab ang isang napakaliwanag na sinag na umabot hanggang sa mahiwagang punong balete. Kasabay nito ay muling nagsimulang umawit sina Tario at Cardo. Bagamat sugatan, nanatiling matatag ang kanilang mga tinig. Sumabay si Mateo sa mahiwagang awit. Narinig din ang banayad na tinig ni Amihan. Nagsanib ang 4 na tinig. Ang buong kagubatan ng Paranas ay tila nakisabay sa kanilang awit. Ang mga puno ay kumilos sa ihip ng hangin. Ang mga ibon ay lumipad paikot sa templo. Ang mga alitaptap ay bumuo ng isang napakalaking bilog ng liwanag sa kalangitan. Unti-unting nawalan ng lakas ang maitim na usok na bumabalot kay Ulgar. "Hindi!" sigaw niya. Ngunit lalo pang lumakas ang liwanag. Mula sa mahiwagang balete ay lumabas ang napakaraming ugat na kumikislap sa gintong liwanag. Mabilis nitong binalot ang katawan ni Ulgar. Pinilit niyang makawala ngunit lalo lamang humigpit ang pagkakagapos. "Natalo na ang iyong kasakiman," malumanay na sabi ni Amihan. "Ang kagubatan ay hindi kailanman magiging tahanan ng kasamaan." Sa huling pagkakataon ay sumigaw si Ulgar. Unti-unti siyang naging maitim na abo. Tinangay siya ng hangin hanggang sa tuluyan siyang maglaho. Kasabay ng kanyang pagkawala ay lumiwanag ang buong kalangitan. Ang makakapal na ulap ay naglaho. Muling sumikat ang araw. Nagbalikan ang mga ibon sa kanilang mga pugad. Ang mga bulaklak ay namukadkad. Ang mga batis ay muling luminaw. Sa unang pagkakataon matapos ang napakaraming taon, tuluyan nang nawala ang kadilimang bumabalot sa kagubatan ng Paranas. Napaupo sina Tario at Cardo sa pagod. Lumapit si Mateo at tinulungan silang makatayo. Ngumiti si Cardo. "Hindi natin ito magagawa kung wala ka." Tumango si Tario. "Mula ngayon, isa ka ng tunay na kaibigan ng kagubatan." Ngumiti rin si Mateo. Hindi na siya ang dating simpleng magsasaka. Isa na siyang tagapangalaga ng mahiwagang balete.
Ngunit habang nagdiriwang silang apat, hindi nila napansin na sa pinakaloob ng katawan ng mahiwagang balete ay may isang sinaunang liwanag na unti-unting nagising. May isa pang lihim na hindi pa nila nalalaman. At ang lihim na iyon ang magbabago sa kanilang mga buhay magpakailanman. Lumipas ang ilang araw mula nang maglaho si Ulgar. Unti-unting bumalik ang katahimikan sa baryo ng Paranas. Muling naging luntian ang kagubatan, luminaw ang mga batis at nagsibalikan ang mga ibon at mga hayop na matagal na nagtago dahil sa takot. Sa ilalim ng mahiwagang punong balete ay muling nagtipon sina Mateo, Tario, Cardo at Amihan. Tahimik nilang pinagmasdan ang napakalaking puno. Biglang nagsimulang kumislap ang katawan ng balete. Ang mga sinaunang ukit sa puno ay nagliwanag na tila mga bituin. Unti-unting bumuka ang malaking katawan ng balete at mula rito ay lumabas ang isang napakaliwanag na gintong sinag na puno ng pagtataka ang apat. Mula sa liwanag ay lumitaw ang isang matandang espiritu na may mahabang puting balbas at kasuotang yari sa mga dahon at baging. Magalang na yumuko sina Tario, Cardo at Amihan. Maligayang pagbabalik, dakilang tagapag-ingat, sabi ni Amihan. Ngumiti ang matandang espiritu. Mahimbing akong natulog sa loob ng maraming siglo. Nagising lamang ako dahil sa inyong katapangan at pagkakaisa. Lumapit siya kay Mateo. Ikaw ang taong pinili ng mahiwagang balete. Nagulat si Mateo. Ako po. Tumango ang matandang espiritu. Maraming nilalang ang nagtangkang angkinin ang kapangyarihan ng balete. Ngunit ikaw ang unang taong ginamit ito upang protektahan ang iba kaysa sa sarili. Ipinatong ng matandang espiritu ang kanyang kamay sa noo ni Mateo. Isang banayad na liwanag ang bumalot sa binata. Kasabay nito ay naramdaman niyang tila mas naging malinaw ang kanyang paningin at mas naging matalas ang kanyang pandinig. Simula ngayon, sabi ng matandang espiritu, maririnig mo ang tinig ng kagubatan at mauunawaan mo ang wika ng mga hayop. Napangiti si Mateo. Nagpasalamat siya sa dakilang espiritu. Lumapit naman ang matandang espiritu kina Tario at Cardo. Kayo ay naging tapat na tagapagbantay sa loob ng maraming siglo. Panahon na upang alisin ang sumpang pumipigil sa inyo. Biglang kumislap ang buong paligid. Isang sinag ng liwanag ang bumalot sa tikbalang at kapre. Unti-unting nawala ang kanilang mga sugat. Lalong luminaw ang kanilang mga mata. Naramdaman nilang mas lumakas ang kanilang kapangyarihan. Ngunit kasabay nito ay naging mas payapa ang kanilang mga puso. Ngumiti si Cardo. Salamat sa inyong biyaya. Tumango si Tario. Ipagpapatuloy namin ang aming tungkulin. Biglang dumating ang isang usa, kasunod ang mga ibon, kuneho, at iba pang hayop ng kagubatan. Hindi sila natatakot. Sa halip ay lumapit sila kina Mateo, Tario at Cardo. Para bang kinikilala nilang sila ang mga bagong tagapag-ingat ng kagubatan. Muling nagsalita ang matandang espiritu. Ang kadiliman ay natalo, ngunit hindi kailanman mawawala ang tukso ng kasakiman. Kaya't lagi ninyong pangangalagaan ang kagubatan at ang mga taong may mabuting puso. Tumango silang lahat bilang pangako. Unti-unting naglaho ang matandang espiritu at bumalik ang kanyang liwanag sa loob ng mahiwagang balete.
Muling nagsara ang katawan ng puno. Tahimik ang buong paligid. Ngunit napansin ni Mateo ang isang maliit na binhing kumikinang sa paanan ng balete. Pinulot niya ito. "Ano kaya ito?" tanong niya. Ngumiti si Amihan. Iyan ang binhi ng panibagong buhay. Kapag itinanim ito sa tamang panahon, isang bagong mahiwagang balete ang sisibol upang maging tahanan ng susunod na salinlahi ng mga tagapagbantay. Mahigpit na hinawakan ni Mateo ang mahiwagang binhi. Alam niyang isa itong napakahalagang pananagutan. Habang papalubog ang araw, muling umaling-aw-ngaw sa kagubatan ng Paranas ang napakagandang awit ni Natario at Cardo. Ngunit sa pagkakataong ito, nakisabay na rin si Mateo. At ang kanilang awit ay naging sagisag ng kapayapaan, pagkakaibigan, at pag-asa na magpakailanman ng babantay sa mahiwagang balete. Lumipas ang ilang buwan mula nang maibalik ang kapayapaan sa kagubatan. Ang baryo ng Paranas ay muling naging masigla. Masagana ang ani ng mga magsasaka, hindi na natutuyo ang mga palayan, at ang ilog na dumadaloy sa paanan ng kabundukan ay muling naging malinaw. Napansin ng mga matatanda na tila may kakaibang biyaya ang buong baryo. Ang mga punong namamatay noon ay muling sumigla at ang mga hayop ay hindi na natatakot lumapit sa mga tao. Bilang pasasalamat sa mga biyayang kanilang natanggap, nagpasya ang mga taga-Paranas na magdaos ng isang malaking pista. Maagang nagtipon ang buong baryo sa liwasan. Ang bawat pamilya ay naghanda ng masasarap na pagkain. May mga sariwang prutas, gulay, kakanin, at iba't ibang pagkaing pinagsaluhan ng lahat. Masaya ang mga bata habang naglalaro. Ang matatanda ay nagkukwentuhan. Ang mga kabataan ay nagsasayawan sa saliw ng tugtugin. Tahimik lamang na nakatingin si Mateo sa kasiyahan ng kanyang mga kababayan. Hindi niya sinabi kahit kanino ang tunay na nangyari sa kagubatan. Alam niyang hindi lahat ay handang malaman ang lihim ng mahiwagang balete. Pagsapit ng dapit hapon ay nagpaalam siya at nagtungo sa kagubatan. Sa ilalim ng mahiwagang balete ay naghihintay si Natario, Cardo at Amihan. "Masaya ang mga tao," nakangiting sabi ni Tario. "Dahil ligtas na muli ang kagubatan," dugtong ni Cardo. Umupo silang apat sa ilalim ng malaking puno. Tahimik nilang pinagmasdan ang papalubog na araw. Biglang dumating ang isang maliit na ibon at dumapo sa balikat ni Mateo. May dala itong isang makinang na dahon. Kinuha iyon ni Mateo at iniabot kay Amihan. Ngumiti ang diwata. Isa itong mensahe mula sa mga diwata ng hilagang gubat. "Ano po ang sinasabi?" tanong ni Mateo. Unti-unting nagliwanag ang dahon. Lumitaw ang mga salitang yari sa gintong liwanag. Nagbabalik ang balanse ng kalikasan. Ang mga tagapagbantay ng Paranas ay pinararangalan sa kanilang katapangan at katapatan. Pagkawala ng mga salita ay naging ordinaryong dahon muli ito, napangiti si Cardo. "Hindi na sayang ang ating sakripisyo." Ngunit biglang umihip ang banayad na hangin. Mula sa paanan ng mahiwagang balete ay tumubo ang maliit na binhing natagpuan ni Mateo. Unti-unti itong naging isang munting punla. Kumikislap ang bawat dahon nito sa ilalim ng liwanag ng buwan. Lumapit si Amihan.
Iyan ang magiging bagong mahiwagang balete balang araw. Masayang pinagmasdan ni na Mateo, Tario at Cardo ang maliit na punla. Alam nilang ito ang magiging pag-asa ng susunod na salinlahi. Muling nagsimulang umawit sina Tario at Cardo. Sa pagkakataong ito ay mas masaya ang kanilang himig. Sumabay si Mateo. Unti-unti ring lumabas ang mga diwata mula sa mga bulaklak. Nagsayawan ang mga alitaptap sa paligid ng balete. Ang buong kagubatan ng Paranas ay napuno ng liwanag at kapayapaan. Habang nagpapatuloy ang kanilang awit, napansin ni Mateo ang isang batang lalaki na nakatayo sa di kalayuan. Tahimik lamang itong nakikinig. Hindi ito natatakot kina Tario at Cardo. Sa halip ay nakangiti itong nakatingin sa kanila. Paglingon ni Mateo kay Amihan ay ngumiti lamang ang diwata. Marahil ay dumating na ang panahon upang magkaroon ng panibagong tagapagbantay ang kagubatan. Tahimik na pinagmasdan ni Mateo ang bata. Naisip niyang balang araw ay may magpapatuloy sa kanilang sinimulan. At habang umaalingaw ang mahiwagang awit ng tikbalang at kapre sa ilalim ng punong balete, nanatiling payapa ang buong baryo ng Paranas, na para bang ang kagubatan mismo ay nagpapasalamat sa pagkakaisang nagligtas sa kanilang tahanan. Lumipas ang maraming taon mula nang mailigtas ni na Mateo, Tario, Cardo at Amihan ang mahiwagang balete sa baryo ng Paranas. Ang dating tahimik na baryo ay naging kilala sa masaganang ani, malinis na ilog at luntiyang kagubatan. Hindi man alam ng karamihan ang tunay na dahilan ng kanilang kasaganaan, ramdam ng lahat ang biyayang dulot ng kalikasan. Si Mateo ay naging isa sa pinakaginagalang na tao sa Paranas, na natili siyang mapagkumbaba at masipag. Hindi niya kailanman ipinagmalaki ang kanyang naging papel sa pagliligtas sa kagubatan. Sa halip, itinuro niya sa mga kabataan ang kahalagahan ng paggalang sa kalikasan, pagtatanim ng mga puno at pagtulong sa kapwa. Samantala, sina Tario at Cardo ay nanatiling mga lihim na tagapagbantay ng mahiwagang balete. Tuwing sumasapit ang gabi ng kabilugan ng buwan, muli silang nagkikita sa ilalim ng dambuhalang puno. At gaya ng dati, sila ay umaawit. Ngunit ngayon, hindi na sila dalawa lamang. Kasama na nila si Mateo. Ang kanilang mga tinig ay nagsasama sa isang mahiwagang himig na umaalingaw-ngaw sa buong kagubatan. Kapag nagsisimula ang kanilang awit, nagsisiliparan ang mga alitaptap, sumasayaw ang mga dahon sa banayad na hangin, at tila nakikisabay sa himig ang bawat ibon at hayop sa kagubatan. Habang lumilipas ang panahon, ang maliit na punlang tumubo sa paanan ng lumang balete ay naging isang matatag at luntiang puno. Bagaman hindi pa ito kasinlaki ng sinaunang balete, taglay na nito ang kapangyarihang magbigay ng pag-asa at panibagong buhay sa kagubatan. Isang gabi ng kabilugan ng buwan, muling nagpakita si Amihan. May ngiti sa kanyang mukha habang pinagmamasdan ang tatlong magkakaibigan. Naganap na ang itinakda ng tadhana, sabi niya. Ang kagubatan ay ligtas, ang balanse ng kalikasan ay naibalik, at ang bagong mahiwagang balete ay magsisilbing tahanan ng mga susunod na tagapagbantay.
Pagkatapos ay lumitaw ang matandang espiritu mula sa loob ng sinaunang balete. Muli niyang pinagmasdan sina Mateo, Tario at Cardo. Ipinakita ninyo na ang tunay na lakas ay hindi nasusukat sa kapangyarihan o laki ng katawan. Ang tunay na lakas ay nasa kabutihan ng puso, katapatan sa tungkulin, at pagkakaisang handang magsakripisyo para sa iba. Pagkasabi nito ay sa buong kagubatan. Unti-unting kumislap ang bawat puno, halaman at bulaklak. Ang mga ilog ay naging higit na malinaw at ang mga hayop ay malayang gumala ng walang takot. Mula noon, wala nang kadilimang nagtangkang sumakop sa kagubatan ng Paranas. Ang mga taong may mabubuting puso ay pinagpapala ng masaganang ani at mapayapang pamumuhay. Ang mga gumagalang sa kalikasan ay hindi kailanman nawalan ng pag-asa. Ngunit nanatiling lihim ang tunay na kwento. Kapag may mga bata na nagtatanong kung bakit tila may umaawit sa kagubatan, tuwing gabi ng kabilugan ng buwan, ngumingiti lamang ang matatanda. Sapagkat may mga tagapagbantay na hindi natutulog ang lagi nilang sagot. At sa kailaliman ng kagubatan, sa ilalim ng mahiwagang punong balete, patuloy na umaalingaw-ngaw ang awit ni Tario, ang mabuting tikbalang, at Cardo, ang tapat na kapre. Kasama nila si Mateo, ang taong pinili ng tadhana. Ang kanilang awit ay naging sagisag ng pagkakaibigan, katapatan at pag-asa. Isang paalala na ang tao at kalikasan ay maaring mamuhay ng may paggalang at pagkakaisa. At hanggat umaawit ang tikbalang at ang kapre sa ilalim ng mahiwagang balete ng baryo ng Paranas, mananatiling buhay ang mahika ng kagubatan at ang pag-asang magbibigay liwanag sa bawat susunod na salinlahi. Wakas.